Tito Densyo Love Stories presents The Billionaire's Hidden Heir. Written by Jera. Josh! Anniversary natin ngayon! Ilang oras na ako naghihintay tapos gabing-gabi ka na darating? Napatayo si Agnes sa kinauupuan niya at hinablot ang bag para iligpit ang mga gamit. Ika-4 na anibersaryo nila ng boyfriend niyang si Josh Carus, ang ultimate billionaire ng bansa. Masasabi niyang swerte siya rito, ngunit minsan ay nanghihinayang siya dahil wala itong oras para sa kanya. I'm sorry, babawi ako sa susunod. Huwag ka na magalit. Malumanay na sagot ni Josh sa kanya. Kailan ang susunod? Sa susunod na anniversary natin? Akala ko ba maluwag ang schedule mo ngayon? Hindi na mapigilang mainis ni Agnes. Naghintay siya ng 3 oras dito at magsasara na lamang ang restaurant ay saka pa lamang ito dumating. Bumuntong hininga si Josh. May problema lang. Dahil sa kumpanya, kailangan na kong magbigay ng desisyon at utos sa kung ano mang gagawin. Sige, nakalimutan kong busy ka nga palang tao. Pasensya na sa abala ha. Nilagpasan niya ito dahil sa napipiko na talaga siya. Agnes naman, mahal. Babawi naman ako eh. Bukas ililibre kita. Buong araw tayong mamamasyal. Hinabol siya nito at hinawakan sa braso para pigilang umalis. Bumuntong hininga naman si Agnes. Busy din ako bukas, Josh. Ngayon ko lang kayang magbigay ng oras. May mga gawain ako sa bahay. Si Ella, hindi ba pwedeng siya na lang muna ang gumawa? O baka gusto mong pumunta na lang muna ako sa inyo? Suwestyon nito sa kanya. Hindi pwede. Alam mo namang magagalit sila kapag hindi ako sumunod. At saka, may gusto sa'yo si Ella. Kunot noong sagot naman niya. Kaya ayaw ni Agnes na nagpupunta si Josh sa bahay nila ay dahil sa stepsister niyang si Ella. May gusto yun sa boyfriend niya at hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap na siya ang pinili nito. Noon pa lang ay magkaiba na talaga ng pananaw sila Ella at Agnes. Bukod pa sa ampon nito ay mas maganda ang kutis nito at matalino pa. Paano naman ako makakabawi sa'yo kung ganun? Ayoko nagagalit ka sa akin, mahal. Pakiusap pa ni Josh sa kanya. Akmang sasagot pa sana si Agnes nang may biglang tumawag kay Josh at aksidente niya pang nakita ang pangalan doon. Nang malaman niya na si Ella pala ito, ay kumunot ang noo niya at napaatras. Bakit tumatawag sa'yo ang kapatid ko? Binigay mo sa kanya ang number mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Agnes dito. Pinatay ni Josh ang tawag at sinubukan na hawakan siya para magpaliwanag. Tungkol lang sa trabaho, mahal. Si Ella ang tagapagmana ng kumpanya niyo. Kaya may kasunduan kaming magtulungan para sa branch na itatayo naming dalawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko may gumagawa lang ng kwento si Ella nung sinabi niya na palagi kayo magkasama. Napakla naman siyang natawa. Hindi naman sa ganun. Umiiling ka agad ito. Kahit pa nagtutulungan kami ay minsan lang kami magkita. Sino ba ang kasama mo kanina sa trabaho habang naghihintay ako rito ng 3 oras? Tinaasan niya ng kilay si Agnes. Umiwas naman ito ng tingin. Sorry, mahal. Biglaan kasi yung meeting sa kumpanya at nagsagawa ng meeting. Mapait na napangiti si Agnes at tuluyan ng tumalikod para umalis. Sinubukan pa siyang pigilan ni Josh, ngunit wala na itong nagawa dahil mukhang galit na nga siya. Hindi pa maipinta ang itsura ni Agnes hanggang sa makauwi na ito sa bahay nila. Kung ganun na ay ipagpipilitan ni Ella ang sarili nito sa boyfriend niya ay mahihirapan siyang pigilan ito. Gayunpaman ay naiinis si Agnes kay Josh dahil hindi naman ito magawang umiwas o gumawa man lang ng palusot para sa importanteng araw nila. Hoy Agnes! Aba, ang tagal mo namang umuwi at pinaghintay mo pa ang gawain dito sa bahay. Inaasahan na niya ang sermon mula sa nanay na si Hilda pagkapasok niya pa lamang sa pinto. Lahat na lang ay inaasa sa kanya, kesyo ampun lang siya at malaki ang utang na loob sa kanila. Lumabas lang po ako, Nay. Hayaan niyo at ako nang kikilos sa lahat. Sagot na lamang niya. Ha! Dapat lang, no? Alam nga namang kapatid mong si Ella ang kumilos ikaw ang mas nakakatanda. Sermon ulit nito. Hindi na lamang nagsalita pa si Agnes para wala na itong sasabihin pa. Kahit 2 taon lang ang agwat nila ni Ella ay alam naman nito na kung paano ito kumilos. Kaya nga lang ay mas mahal ito ng mga magulang at nakagawian ng si Agnes ang parang naging katulong.
Kumusta ang date niyo ni Josh? Pasensya na ha. Kung hiniram ko siya ng buong araw kaya napaghintay ka niya. Kunwari pa si Ella na nalulungkot, ngunit palabas lang naman ito. Ayos lang, babawi naman daw siya sa akin. Sagot ni Agnes dito. Napansin niya ang lihim na pag-irap ng kapatid bago umalis. Kahit ano pang gawin niya ay hindi talaga ito tigil hanggat makuha ang loob ni Josh at iwan si Agnes dito. Malabo naman na mangyari yun, kaya kampante siyang mananatili si Josh sa tabi niya. Kinabukasan ay tumawag si Josh sa kanya para raw sa late nilang selebrasyon ng anniversary. Agad na gumayak si Agnes para pumunta sa nasabing lugar, ngunit wala pa naman ito, kaya naghintay muna siya ng ilang minuto. Mahal! Tawag ni Agnes at kumaway pa rito nang bumaba si Josh sa sasakyan niya. Kumaway din ito pabalik, ngunit nawala ang ngiti niya nang bumaba rin sa sasakyan nito si Ella. Nagbago ang timpla ng mukha ni Agnes nang makitang magkasama pala ang dalawa. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tumingin siya kay Josh bago kay Ella. Bakit magkasama kayong dalawa? Sabi niya isasabay lang siya at iba ang pupuntahan. Nagulat na lang ako nung sumama siya sa akin dito. Paliwanag pa ni Josh at marahang hinawakan ng mga kamay niya. Marahas na bumuntong hininga si Agnes at tumango. Sige, pasensya na. Anong gagawin natin pagkatapos kumain? Pupunta tayo ng mall para bumili ng kung anong gusto mo. Sagot ko na lahat, kaya huwag ka na mag-alala. Dumukwang pa ito at hinalikan siya sa noo. Sa kabilang banda ay nakatingin lang si Ella sa kanila. Hindi man lang ito inaya ni Agnes o kahit ni Josh na sumalo para kumain. Alam kasi ng dalawa na hindi magiging komportable kung nandoon ang kapatid nito kasama sa date nila. Sa pag-aakala na aalis si Ella ay hinayaan lang ito ni Agnes sa tabi. Ngunit nang paalis na sila papuntang mall ay hindi inaasahang sasama rin pala ito sa kanila at nagpalusot na may bibilhin. Kung sinusundan mo kami ay huwag na Ella. Uuwi naman ako mamaya. At saka, date namin to ni Josh. Kaya bakit nandito ka imbis na magtrabaho ka sa kumpanya? Naririndi na si Agnes dahil dito. Ayaw niya talaga sa presensya ng kapatid kapag nandito si Josh. Bakit ate? Ayaw mo ba akong sumama sa inyo? Wala naman akong ginagawang masama ah. Sinubukan pa nito na magpaawa para lang maging maganda ang tingin dito ni Josh. Pagak na natawa si Agnes kasi yun ang unang beses na tinawag siya nitong ate. Nagiging mabait ka lang ata kapag kaharap mo si Josh. Tapos kapag tayong dalawa lang ay pinapalabas mong kinamumuhian mo ko. Mahal, tama na. Magsaya na lang tayo sa araw na to. Iba naman ang lugar na pupuntahan natin sa kanya. Pangungumbinsi pa ni Josh sa kanya. Hindi pwede. Ako lang mag-isa at baka maligaw ako bigla. Lumapit si Ella kay Josh na parang nakikiusap. Kailangan pa nating bumalik sa kumpanya mamaya, kaya sasabay din ako. Unti-unti nang nawala ng pasensya si Agnes dito. Lahat na lang ng rason ay kayang sabihin ni Ella para lang magpapansin kay Josh. Talaga namang pinagpipilitan nito ang sarili dahil ayaw nitong masolo ni Agnes ang boyfriend niya. Ella, listen. Napapikit na lang si Josh sa inis. Date namin to ng ate mo. Baka mamayang gabi na ako babalik sa kumpanya para magtrabaho. Mauna ka na lang. Dagdag pa nito. Pero kasi, hindi na natuloy pa ni Ella ang sasabihin ng seryoso itong nakatingin sa kanya. Labag man sa loob ay padabog na umalis ang kapatid niya kaya nakahinga ng maluwag si Agnes. Tiyak na magsusumbong yun sa mga magulang niya at siya na naman ang mapapagalitan pag uwi. Ngunit kahit ganun ay ipinagpaliban muna niya ito para pasahin ang sarili niya sa tabi ni Josh. Alam na alam nito kung paano siya pasisiyahin at kailanman ay hindi siya nito binigo. Malaki ang tiwala niya rito sapagkat plinano ng Josh ang magiging buhay nila sa hinaharap. Mahal, pasensya na kung hindi ka naging komportable sa kapatid mo na kasama ako. Trabaho lang naman talaga yun. Paghingi ng dispensa ni Josh, ngumiti naman si Agnes dito. Naiintindihan kita. Ganun naman talaga si Ella. Pero ang kilos mo ang mas mahalaga. Alam ko naman ginagawa mo ang lahat para umiwas. Ganun na nga. Kaya kong putulin ang koneksyon naming dalawa ngunit madadamay doon ang kumpanya ng pamilya mo. Sa'yo na naman sila magagalit kapag nagkataon. Bigo na sabi pa nito. Hayaan mo mahal. Kapag mas nakapag-ipon na ako sa trabaho ay aalis na ako sa bahay na yon. Pwede na natin silang layuan.
Sagot pa ni Agnes at niyakap ito. Nagtitiis lang naman si Josh na makisama sa kapatid nitong si Ella at sa pamilya ni Agnes. Pumayag kasi ang mga ito sa relasyon nilang dalawa kahit pa nalabag ito sa kalooban ng mga magulang nila. Si Ella dapat ang girlfriend niya ngayon at hindi si Agnes. Ngunit sa kakaibang katangian ni Agnes ay sa kanya nabighani si Josh. Dumating ang mga araw at mas lalong naging tutok sa trabaho si Josh. Tumatawag at nagte-text naman sa kanya, ngunit minsan lang din dahil sa marami itong inaasikaso. Oh, saan ka na naman pupunta? Bakit hindi mo gayahin ng kapatid mong si Ella na masipag magtrabaho? Bungad ka agad ni Hilda. Pinalagpas lamang ito ni Agnes at pilit na inintindi ang sinabi. Nay, hindi naman ganun kalaki ang sahod ko kumpara kay Ella. Siya na ngayon ang may-ari ng kumpanya niyo. Designer lamang ang trabaho ko. Tumanggi kasi ang mga magulang niyang ipasok siya roon sa kumpanya nila. Baka kasi kumalat daw na may kapatid itong ampun at madungisan pa ang pangalan nila. Total ay may trabaho ka na ay makakaalis ka na rito. Bumili ka ng sarili mong bahay o magrenta ng kondo. Nabigla naman si Agnes sa biglaang pagdidesisyon nito. Po? Ngayon na agad? Pero gipit pa po ako sa pera. Milyonary si Josh, hindi ba? Kaya imposibleng wala ka nakukuha ang pera sa kanya. Nagbago ang reaksyon nito at nilapitan siya. Itatak mo sa utak mo na si Ella pa rin ang dapat niyang pakasalan. Hiwalayin mo na siya agad. Mahal namin ang isa't isa, Nay. Kaya bakit ba kayo nakikialam? Hindi na nakapagpigil pa si Agnes. Sinampal naman siya ni Hilda. Wala kang utang na loob. Matagal namin pilinano ang lahat na sila magkatuluyan pero sinira mo yon. Tandaan mo, gagawin namin ang lahat para iwan ka niya. Tuluyan ang nawala ang respeto ni Agnes sa mga ito. At sa tinagal na panahon na naghihirap siya, ay baka ito na ang tamang oras para magsarili siya. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Agnes ang lahat ng gamit at saka umalis na roon. Narinig niya pa ang sigaw nito sa loob, pero nagiinit na rin ang ulo niya at wala nang sinabi pa. Tinawagan ni Agnes si Josh ngunit 3 beses pa bago ito sumagot. Kakauwi lang daw nito sa kondo kaya napagpasyahan niyang pumunta na lang doon. Mahal, bakit ka umiiyak? May problema ba? Masuyong tanong ni Josh. Mas lalo lamang siyang humagulhol at yumakap dito. Pinapaalis na ako ni nanay sa bahay. Kailangan kong humanap ng kondo na matutuluyan pansamantala. Dito ka na lang sa kondo ko. Malaki naman to at minsan lang ako umuwi. Huwag ka nang gumastos pa. Agad na sagot ni Josh na hinagod ang likod niya. Pero mahal, ipagmumukha ko lang sa kanila na sumisip-sip ako sa'yo. Kaya ko namang tumayo sa sarili kong mga paa. Pinahid ni Agnes ang mga luha na nasa kanyang muka. Ang sabi ni nanay ay ipapakasal ka raw nila kay Ella. Alam ko namang hindi mangyayari yon. Doon ay biglang umiwas ng tingin si Josh. Wala naman siyang planong lokohin ito, lalo na sa kapatid nitong karibal ni Agnes. Ngunit parang may problema sa kumpanya, lalo na't kakatawag lang din sa kanya ng mga magulang ni Ella. Ipinagpipilitan nito ang tungkol pa rin sa kasal na noon pa nila pinag-uusapan. Naging matiwasay naman ang pananatili ni Agnes sa kondo ni Josh. Walang nanggugulo sa kanila roon, kung kaya't may pagkakataon din na may nangyayari sa kanila. Ramdam niya naman ang pagmamahal ni Josh sa kanya, kaya buong puso niyang binibigay ang sarili niya. Mahal, may bisita ka ba? Sino yan? Nakangiting pinagbusan ng pinto ni Agnes si Josh, at nang mapansin na kasama nito si Ella, ay napahinto siya. Ate, sumama lang ako para bisitahin ka. Pinilit ko sila nanay na pabalikin ka sa bahay. Nakangiting sagot ni Ella. Alam ni Agnes na nakarating dito ang pananatili niya sa kondo ni Josh. Hindi naman ito sasama kung walang dahilan. Baka pilitin pa siya nitong bumalik na lang sa bahay kaysa manatili sa lugar ni Josh. Mahal, pasensya ka na. May gusto lang ako sabihin sa'yo. Pwede bang pumasok muna tayo? Iginiya siya ni Josh papasok sa loob at sumunod pa rin sa kanila si Ella. Pumunta muna ng kusina si Josh para kumuha ng pagkain para sa kanila. Nagtitigan lamang ang dalawang magkapatid at doon nagbago ang ekspresyon ni Ella kay Agnes. Parang ipinapakita nito na masaya siya at sinama siya ni Josh sa kondo niya. Sabihin mo na, nandito ka na naman ba para manggulo? Kailan ba kayo titigil sa panghihimasok sa relasyon namin ni Josh? Diretsyong tanong ni Agnes. Umismid naman ito. Binabalaan na kita.
Gagawin ko ang lahat para maagaw siya sa'yo. Baka magulat ka na lang kapag sinabi na ni Josh ang tungkol sa kasal namin. Kasal? Anong ibig mong sabihin? Napatayo siya dahil doon. Walang magagawa ang pagiging ilusyonado mo, Ella. Mahal niya ako. Talaga? Bakit siya pumirma dito? Inihagis ni Ella ang isang envelope na nasa mesa bago tumayo. Aalis na ako Sa susunod kong punta dito, hindi niya lang ako girlfriend. Asawa niya pa ako. Dagdag nito at gumisi. Nanginginig ang mga kamay ni Agnes na binuksan yun. 2 papeles ang nasa loob. Isang marriage certificate at kasunduan na hihiwalayan siya ni Josh kapalit ng malaking share sa kumpanya. Parang nanigas si Agnes sa kinatatayuan niya habang binabasa ang mga nakasulat doon. Maya-maya ay dumating na si Josh at nagulat sa mga papeles na hawak niya. Ano yan? Akala ko ba kasal natin ang plano mo? Bakit nauwi sa ganito? Namumuo na ang mga luha sa mata ni Agnes. Minahal kita ng totoo, Josh. Sabi mo kahit kailan na hindi mo ako ipagpapalit sa kapatid ko. Sinubukan siyang hawakan ni Josh na ngayon ay nagpapanik na. Mahal, totoo din naman ang lahat ng yun. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Pumirma ka ng kasunduan na hihiwalayan mo ko. Kaya pala wala kang kahit anong sinasabi sa akin. Pero sige, kung yun ang gusto mo, sige, maghihiwalay na lang tayo. Sigaw niya at nilagpasan ito. Masyado siyang nasaktan sa kadahilan ng pinigay niya ang lahat ng buong tiwala niya dito. Umaasa siyang pipigilan ni Josh sa pag-iimpake ng mga gamit. Ngunit wala itong ginawa. Mukhang nagtagumpay si Ella sa pagbilog sa ulo niya at nagawa siya nitong saktan. Hilong-hilo na si Agnes nang tumayo siya bigla, dala siguro ng mga iniisip niya. Natapos na ang pag-iimpake ng lahat ng gamit roon at wala siyang tinira kahit na isa. Kahit pabiglaan lang ang lahat ng nangyari ay desidido na si Agnes sa pag-alis. Wala nang saysay pa para manatili roon kung pati si Josh na tanging inaasahan niya ay hindi siya magawang ipaglaban. Ganito na ba talaga kadali sa'yo na bitawan ang relasyon natin, Josh? Sa loob ng 4 na taon, saka mo lang naisipang bumitaw? Akala ni Agnes ay tapos na siyang umiyak ngunit hindi pa pala. Naguunahan pa rin ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Nahihirapan naman si Josh na lingunin siya. Balang araw ay maiintindihan mo rin ang lahat, mahal ko. I'm sorry kung nasaktan kita. Huwag mo na ulit akong tawagin sa ganyan, Josh. Sana hindi na lang tayo nagkita. Huling salita ni Agnes bago tuluyang umalis sa kondo niya. Isa lamang ang naisip ni Agnes at yun ang lapitan ng matalik niyang kaibigan sa probinsya. Matagal na siyang inaalok nito na bumisita, ngunit walang pagkakataon na dumalaw roon. Baka ito na ang panahon para ilayo niya ang sarili sa mga taong nanakit sa kanya at magsimula ulit ng panibagong buhay. Alice, babalik ako sa probinsya ngayon. Pwede mo ba ako sunduin? Tanong ni Agnes sa kabilang linya. Napasinghap naman ito at parang may nabasag pa. Ay, pasensya. Nagulat lang ako. Oo naman. Matalik tayo magkaibigan kaya ayos lang. 5 oras ang naging biyahe ni Agnes at nakaramdam pa siya ng biglaang pagsusuka sa bus. Hindi naman niya ugaling masuka sa mga pampublikong transportasyon at nasanay pa siya kaya nakapagtataka ang ikinikilos niya ngayon. Nang makababa sa jeep na panghuling sinakyan, ay muntik nang mawala ng balanse si Agnes dahil sa muling pagkahilo. Mabuti na lamang at nandoon na si Alice at agad siyang dinaluhan. Agnes! Nako, namiss kita ng sobra. Bakit pala bigla kang umuwi? Tanong nito pagkatapos siyang yakapin ng mahigpit. Naghiwalay na kami ni Josh. Ako nang tumapos sa relasyon namin. Ikakasal pala sila ni Ella. Nahihirapan niyang sagot at paiyak na naman. Hinampas siya nito ng malakas na ikinadaing niya. Alam mo, sana nandun ako para sa bunutan yun. Sumusobra na talaga sa kalandian eh. Tapos yung boyfriend mo, ay, ex mo na pala. Susuntukin ko talaga yun. Hayaan mo na lang. Mas galit ka pa kaysa sa akin eh. Nilahad ni Agnes dito ang iba niyang mga gamit. Nasaktan ako ngayon kaya tulungan mo ako magbuhat ng gamit. Aba, ayos ka rin no? Puso mo lang naman na nasaktan, nadamay pa ang kamay mo. Biro pa ni Alice. 1 linggo ang nakalipas at nakakuha naman ng bagong trabaho si Agnes bilang isang designer pa rin. Sa iisang bahay lang sila ni Alice nakatira at nagtatrabaho naman ito sa salon.
Paghahatian nila ang mga gastusin sa bahay at mas maayos na din yun. Napapansin din kasi ni Alice na medyo nagiging madalas na ang pagsusuka nito. Hindi na normal sa may nakain lang na masama o masakit ang tiyan. Agnes, magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Nabitawan ka agad niya ang mga papeles na dala niya para sa trabaho. Baliw ka ba? Anong sakit mo? Anong ako? Ikaw naman tong ilang beses sa isang araw kung magsuka. Umamin ka nga. May nangyari ba sa inyo ng ex mo bago kayo naghiwalay? Nakataas ang kilay pang tanong ni Alice dito. Ha? Wala lang to, Alice. Huwag mo kong alalahanin. Umiwas naman ang tingin si Agnes. Uminom naman ako ng pills noon kaya sigurado akong wala tong laman. Mabilis na sagot niya. Kaagad naman siyang pinairapan nito. Anong wala? Nagpa-check up ka na ba? Baka hindi ka dinugo nung nakaraang buwan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Agnes. Mas lalo lamang siyang kinabahan dahil sa pagpapanik ni Alice. Mukhang ito pa ang buntis kaysa sa kanya. Samantala, walang emosyon na nakaupo si Josh sa opisina niya at nakatitig lamang sa mga papeles na nasa mesa. Ito ang marriage certificate nila ni Ella at ang kasunduan tungkol sa shares ng kumpanya na makukuha niya kapag hihiwalayan niya si Agnes. May isa pa na sinadyang itago ni Josh at ito ang kasunduan na ginawa mismo ng mga magulang nito para palayain si Agnes kung sakaling maikasal sila ni Ella. Marahas siyang bumuntong hininga at ikinuyom ang kamao. Josh, nagdala ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Diretsong pumasok si Ella sa opisina nito at naglapag ng Tupperware sa harapan niya. Niluto ko yan kaya tikman mo. Kapag kinasal na tayo ng totoo sa simbahan, ipagluluto kita araw-araw. Lumabas ka na, Ella. Marami pa akong gagawin. Malamig niyang sagot. Agad na nagbago ang reaksyon nito. Tratuhin mo naman akong tama, Josh. Baka nakakalimutan mo ang naging usapan natin. Magpapakasal ka sa akin kapalit ng kalayaan ni Agnes. Wala sa kasunduan kung anong dapat ko itrato sa'yo. Tanging pagpapakasal lang ang pinirmahan ko. Isa lang din ang rason kaya ako pumayag. Para kay Agnes. Ibinalik ni Josh ang tingin sa mga papeles na hawak bago yun itinapon sa sahig. Napasinghap naman si Ella sa ginawa nito at nagmamadaling pinulot ang mga papeles. Importante ang mga to sa akin, Josh. Ano bang meron sa kapatid ko na wala ako? Kaya ko namang gawin ang lahat ng yun sa'yo. Sabi pa ni Ella. Pumuntong hininga pa si Josh bago sumagot. Hindi kita kayang mahalin kagaya ng pagmamahal ko kay Agnes. Magkaiba kayo, Ella. Sana maintindihan mo yun. Kung hindi ka madadala sa pakiusap ay kukunin namin ulit ang mga shares sa iba mo pang kumpanya. Tiyak na bababa ang sales ng mga produkto mo at konti lang ang bibili. Pananakot pa nito. May isang bagay kapag nakalimutan, Ella. Isa akong bilyonaryo. Marami akong kumpanya sa iba't ibang bansa. Huwag mo rin ako susubukan. Muling sagot ni Josh bago nagpatuloy sa ginagawa niya. Marahas na isinara ni Ella ang pinto ng opisina niya. Kahit ilang beses pa siyang itulak nito palayo ay hindi pa rin siya susuko. Ngayon ay kasal na sila sa papel ay may panghahawakan na siya dito. Mas may karapatan na siya kaysa kay Agnes at yun ang mahalaga. Sa kabilang dako naman ay kagagaling lang ni Agnes sa doktor at sinamahan naman siya ni Alice. Para itong nagulat sa resulta at hanggang sa makalabas ng ospital ay hindi nagsasalita. Agnes, okay ka lang? Magiging nanay ka na rin pala. Excited na ako sa magiging inaanak ko. Inaalog pa siya ni Alice na natutuwa sa nalaman. Pumiyok naman siya ng ilang beses nang bumalik sa katinoan. Paano na to, Alice? Hindi ako handang magkaanak. At saka, masyado pang komplikado ang sitwasyon. Dinadala ko ang anak namin ni Josh ngayon pero wala na kami. Alam mo, blessings nga yan sa'yo eh. Kahit wala na kayo, at least may remembrance ka galing sa ex mo. Kumindat pa ito na para bang hindi naman seryoso. Alice naman eh. Ikaw kaya magbuntis ng walang kinikilalang amang anak mo. Reklamo pa ni Agnes. Ngumiti naman ito ng pilyo. Pwede naman. Maghahanap din kaya ako na magbubuntis sa akin. Hinampas niya ito ng malakas dahil hindi naman nakakatulong ang mga sinasabi nito sa kanya. Mas lalo patuloy siyang kinabahan ngayong magkakaroon na siya ng katuwang sa buhay. Lumaki siyang inampun lang ng mga magulang ni Ella at ginawang katulong. Ngayon naman ay mararanasan ng anak niyang lumaki sa hindi kumpletong pamilya. Ayoko ng gatas, Alice. Kape ang gusto ko. Nasusuka ako dyan. Napangiwi si Agnes nang hindi magustuhan ng lasa nito.
Nakapamewang naman siyang hinarap ni Alice. Pambihira naman tong buntis na to, oh. Masama yan sa'yo. Hindi healthy sa baby. Tiisin mo para sa anak mo. Huwag na nga. Kapag ako nasuka, kasalanan mo talaga. Tsaka, pwede mo ba akong bigyan ng apple at tsaka toyo? Pinagdikit pa niya ang kamay na parang nakikiusap. Alam mo, ang weird pala ng cravings basta buntis. Para akong nasusuka sa gusto mong kainin eh. Napailing na lamang ito at saka sinunod ang gusto niya. Malaki ang pasasalamat ni Agnes dahil nasa tabi nito ang matalik niyang kaibigan. Talagang maaasahan si Alice pagdating sa mga bagay na kailangan niya at lalong-lalo na sa anak nito. Kinukulit kasi siya nito na kunin bilang ninang at hindi naman yun pwedeng tanggihan ni Agnes. Siya nga lang ang itinuturing niyang kapatid kaya maswerte itong nandito para tumulong. Narinig kong ikakasal na sa simbahan ng kapatid at ex mo. Okay ka lang ba? Tanong pa ni Alice. Tumango naman siya. 5 buwan na rin ang nakakalipas. Wala na kaming connection sa isa't isa. Akala ko pa naman hahanapin niya ako. Siguro ay masaya na sila ngayon ni Ella. Hayaan mo na. Mag-aasawa ako ng mayaman para marami rin tayong pera. Nandito naman ako, oh. Hindi naman kita iiwanan. Nakangiting sagot pa nito. Piliin mo yung siguradong talagang sayo, Alice, ha? Baka magaya ka sa akin na ganito ang buhay. Walang kumpletong pamilya at nadamay pa ang anak ko. Papait nang umiti si Agnes. Mahirap man ang sitwasyon para sa kanya, ay pinilit niyang magpatuloy sa buhay. Wala namang magagawa ang pagmumukmok at pag-iyak sa mga taong walang ibang ginawa kundi saktan lang siya. Basta, alam ni Agnes na naging mabuti siya sa mga ito, sa kabila pa ng ginawa nitong pagmamalupit sa kanya. 7 taon ang nakalipas at tuluyan na nagbago lahat sa buhay ni Josh. Mas naging matagumpay ang mga negosyo niya sa iba't ibang sulok ng bansa. Kaya nakatatak pa rin sa kanya ang salitang bilyonaryo. Ngunit parang pakiramdam niya ay hindi pa rin siya kumpleto kahit ang tagal ng panahon ang lumipas. Daddy, may laruan po akong binili. Maganda po ba? Tanong ng kakapasok lang na si Gia, 5 taong gulang na anak nila ni Ella. Adopted lamang ito sapagkat ayaw ni Josh na magkaanak dito. Dala-dala man ito ang apelido nilang Carus ay wala naman itong bahid ng dugo niya. Ngumiti naman siya rito at tumango. Kakabili mo lang na laruan kahapon. Hindi mo naman magagamit ang lahat yan ng sabay-sabay. It's okay, Han. Bata lang naman yan. Pumasok si Ella sa kanyang opisina at mukhang nagpakulay ito ng buhok. Marami naman tayong pera kaya bakit ka pa mag-aalala? Look, oh, bago na naman ang hairstyle ko. Pera ko, Ella. Baka nakakalimutan mong si Gia lang ang binibigyan ko ng pera. Nakataas ang kilay na sabi ni Josh. Halos araw-araw na lang din sila nag-aaway dahil sa pagwawaldas ito ng pera sa mga walang kwentang bagay. Minsan na nga lang ito magtrabaho sa kumpanya nila at inaasa na lang ang lahat kay Josh. Mukhang nawala na rin sa kasunduan nilang magtutulungan sa pagpapalago ng kumpanya nila. Matagal na tayong kasal, pero ganyan pa rin ang pakikitungo mo sa akin. Huwag mong sabihin na hanggang ngayon ay si Agnes pa rin. Imposible. Pagak na natawa si Ella. Napasapon na lamang siya ng noo. Huwag mo siyang idamay dito. Matagal na kaming walang koneksyon. Pinakasalan kita para hayaan siya sa buhay niya. Kaya tumigil ka na. Ah, talaga? Hindi mo dinadasal tuwing gabi na sana bumalik siya? Marami kang pera, Josh. Baka nga may inutusan ka pa para maghanap sa kapatid ko. Pagbibintang naman ito, wala na siyang maisagot dahil tama naman si Ella. Kahit anong gawin niya ay hindi mawala sa isip ni Josh si Agnes. Totoo namang nagpapaimbestiga siya kung nasaan na ito ngayon. Kaya lang ay masyado itong nagtatago at ngayong taon lang siya nakakuha ng impormasyon. Mukhang umasenso na ito sa buhay dahil CEO na ito ng isang kumpanyang namamahala sa mga produktong inilalabas-pasok sa bansa. Marami pa akong gagawin. Sagot na lamang ni Josh at itinuon ang atensyon sa anak nito. Gia, baby, sumama ka muna sa mami mo sa bahay, okay? May trabaho lang akong asikasuhin. Malumanay na sambit niya. Uuwi ka po ba mamayang gabi? Magluluto po si mami eh. Nakangiting sabi nito. Dahan-dahan naman siyang umiling. Marami pa akong trabaho para makabili ka ng mga gusto mo. Tatawag na lang ako sa'yo mamaya, okay? Josh, mas importante pa ba yan kaysa sa amin ng anak mo? Inis na singhal sa kanya ni Ella. Nandito ang bata kaya wag kang subigaw. Sa susunod na tayo mag-usap. Huling sinabi ni Josh bago bumalik sa ginagawa. Naiinis na kinuha ni Ella ang anak nila at lumabas ng opisina. Hindi ito makapaniwalang sa tagal nilang magkasama
ay napilitan pa siyang mag-ampon ng bata para lang makuha ang loob ni Josh, ngunit baliwala rin pala. At ang hindi niya matanggap ay kahit wala na si Agnes ay ito pa rin ang iniisip ng lalaki. Napapikit na lamang si Agnes ng sunod-sunod ang schedule niya para sa meeting ng bagong kumpanyang hawak niya. Maraming kliyente ang nagustuhan ng pamamalakad niya, kaya naipon lahat ng offer na binibigay sa kanya. "Mama, tapos na po kayo sa trabaho niyo?" Tanong ng 6 na taong gulang na si Zara, ang anak niyang babae. Pilit naman siyang ngumiti at umiling. "Mamayang gabi pa makakauwi si Mami, anak. Doon ka muna kay Ninang Alice mo." "Pero Mama, kanina ka pa niya kinukulit si Ninang na puntahan ka." Sabi naman ng kambal nitong lalaki na si Zero. Laking gulat ni Agnes nung malaman na kambal ang magiging anak niya. Oo nga't nakakatulong si Alice, pero meron din naman itong sariling buhay. Kasal na rin kasi ito at buntis pa, kaya hindi niya pwedeng iasa ang pagbabantay sa mga anak niya. "Mga anak, huwag masyadong makulit. Bawal ma-stress ang ninang niyo. At saka marami pa akong ginagawa kaya umupo muna kayo dyan, okay?" Utos ni Agnes sa mga ito. Mabuti na lang at masunuri ng mga bata sa kanya kaya wala siyang nagiging problema. Naglalaro lamang ng iPad si Zara habang si Zero naman ay nagbabasa ng libro. Magkaiba talaga ang hilig ng mga ito at mukhang nakuha ng anak niyang lalaki ang ugali ni Josh. Nagpipirma ng mga papeles si Agnes nang lumapit ulit si Zara dala ang iPad nito at may pinakita. "Mama, kilala niyo po ba yung nasa TV? Bilyonaryo raw kasi." Tanong nito sa maliit na boses. Napalingon siya rito at parang tinakasan ng dugo pagkatapos makita ang video ni Josh na ini-interview sa TV. Kasama nito si Ella at isang batang babae na mukhang anak nila. Hindi anak, bakit ka ba nanonood ng mga ganyan? Pambata na lang panoorin mo." Agad na sagot ni Agnes at bumalik sa ginagawa. "Pero Mama, balak niya raw mag-invest ng malaking pera sa kumpanyang may maraming produkto. Di ba, ganun po yung trabaho mo rito?" Pagtatanong pa nito, mukhang hindi na yun nakatakas pa sa anak niya dahil matalino rin ito at alam ang trabaho niya. Halos araw-araw naman itong namamalagi sa opisina niya kapag may ginagawa si Alice. "Anak, maraming kumpanya na ganun at hindi lang yun sa atin. Umupo ka na doon at manonood ng ibang palabas. May tatapusin lang si Mami." Ngumiti siya rito at sa wakas ay sumunod naman si Zara. Kahit pa na ayaw ni Agnes na makarinig ng balita tungkol sa kanila, ay hindi yun maiiwasan, lalo na't sikat na bilyonaryo si Josh at madalas na nasa TV. Sumasama rin si Ella sa mga interview nito, pati ang anak nila para ipamukhang may pamilya na nga ito. Gayunpaman ay wala na siyang pakialam sa buhay na meron sila dahil mas nakatuon ang atensyon niya sa sariling mga anak. Binilisan ni Agnes ang pagtapos sa trabaho para ipasyal saglit ang mga bata. Nag-aaya kasi ito, lalong-lalo na si Zara na makulit at namimiss na raw siya. "Mama, sira na po yung sapatos ko. Isang buwan na po yun sa akin." Hinihila pa ni Zara ang laylayan ng damit niya. Tumango naman siya rito. "Sige, manap ka ron. Isa lang ha. Hindi mo magagamit kapag marami. Masisira lang din yan." "Mama, ako naman po. Gusto ko po ng libro. Tapos ko na pong basahin yung binili mo last week." Sabi naman ni Zero. Muli ay tumango si Agnes. "3 lang muna ha. Wala ka pang paglalagyan ng mga libro mo." Nagsitanguan naman ang mga ito at kanya-kanyang pili ng kung anong gusto nila. Marami namang pera si Agnes, ngunit dinidisiplina niya lang ang mga bata para hindi ito lumaking nakukuha lahat ng gusto. Malapit na rin ang pasukan at grade 1 na ang mga ito, kaya kailangan niyang mag-ipon ng pera. Mama, may bahay pa tayo sa Maynila. Sabi ni Ninang Alice, may bakasyon sila ron ng 1 linggo. Pwede ba tayong sumama?" Tanong ni Zara habang kumakain ng paborito nitong ice cream. Hindi na nag-isip si Agnes at agad na umiling. "May trabaho ako anak, at saka banding nila yun ng tito mo. Babalik naman sila rito eh." "Pero inaya nila kaming sumama at maganda raw doon, Mama. Magpapaalam ka na lang muna sa opisina." Suwestiyon pa ni Zero. "Pag-iisipan ko muna ha." Nakatulala lang si Agnes habang umiinom ng kape. Nakatulog na ang mga bata sa kwarto nila nang biglang may mag-doorbell. Pagbukas niya ay si Alice pala ito at inihatid ng asawa nito dahil aalis papuntang trabaho. "Pasensya ka na at naabala pa kita ha. May emergency lang kasi sa trabaho." Nahihiyang sabi ni Alice. Tinawanan lamang niya ito.
Ano ka ba naman? Para namang iba ka sa amin. Upo ka rito. Teka, nabanggit na ba sa'yo ng mga bata ang tungkol sa pagsama nila sa amin sa Maynila? Tanong pa nito. Alam mo naman ang sagot ko dyan. Iniiwasan kong bumalik doon dahil malaki ang posibilidad na magkita sila. Ayokong malaman ni Josh ang tungkol sa mga bata. Napaiwas ka agad ng tingin si Agnes. Ano naman ngayon kung makita nila mga anak mo? Isipin lang no nakasal ka na. Parang wala lang nasagot nito. Nasa magazine na ako, Alice. Nakalagay dun sa documentary na wala akong boyfriend. Sinong niloloko mo? Napangiwi naman siya rito. Tinaasan naman siya ng kilay ni Alice. Sa tingin mo ba may pakialam pa rin sa'yo si Josh? 7 taon na, Agnes. Siguradong in love na yun kay Ella ngayon. Hindi naman yun ang inaalala ko. Paano kung malaman niyang anak niya yung kambal? Bilyonaryo si Josh. Kaya kaya niyang kunin ng mga bata sa akin. Pag-aalala pa ni Agnes. Pinaghirapan ni Agnes na buhayin ng mga anak niya, kaya hindi siya papayag na kunin ito sa kanya. Simula noong maghiwalay sila ni Josh, ay ayaw niya nang magkaroon pa ng alaala dito. Ngunit nang dumating sa buhay niya ang kambal, ay nagkaroon siya ng pag-asang magpatuloy. Ito lamang ang pinaghuhugutan niya ng lakas ng loob araw-araw. Magkamatayan man ay walang makakakuha sa mga bata mula sa kanya. Mayaman ka na, Agnes. May pera ka para kumuha ng abogado. Alam na namang isuko mo sa kanya mga bata. Sagot pa ni Alice sa kanya. Sa kagustuhan ng mga anak ni Agnes na sumama kina Alice ay pumayag na lang siya. Nag-day off muna siya sa trabaho para samahan ng mga ito dahil mas lalong hindi siya mapapakali kapag hinayaan niya ang mga itong si Alice lang ang kasama. Bakit ba kasi sa Maynila pa sila magbabakasyon kung pwede namang sa ibang lugar na lang? Alice, bakit dito ang lugar na kinuha mo? Medyo malapit to sa kondo ni Josh. Bulong niya dito. Nanlaki naman ang mga mata ni Alice. Hala, aba malay ko. Ipinakita ko naman sa iyo yung address tapos wala ka namang sinabi. Ngayon ko lang naman nakita kaya naalala ko. Naiinis na sagot ni Agnes. Anong naalala mo? Yung sa kondo? Pangaasar pa ni Alice. Hinampas siya ni Agnes at pinandilatan ng mga mata. Ingatan mo nga yung mga sinasabi mo. May mga bata, oh. Grabe ka naman. Kahit buntis ay ganyan ka pa rin magsalita. Mama, pasyal na tayo. Malaki raw ang mall dito, sabi ni Ninang Alice. Kain tayo doon. Pangungulit na naman ni Zara. Oo nga, maraming pasyalan doon. Pwede rin kayo mag-shopping. Suwestyon pa ni Alice. Sinamaan naman siya ng tingin ni Agnes. Pinapahamak mo talaga akong babae ka. Yari ka talaga sa akin pag nagkita talaga kami. Nanggigigil na bulong niya dito. Sino po ang tinutukoy ni Ninang, Mama? May kaibigan po ba kayo dito? Tanong naman ngayon ni Zero. Wala naman, anak. Pilit nang umiti siya dito. Saglit lang tayong mamamasyal, ah. May kailangan pa kasi akong asikasuhin dun sa naiwan nating kumpanya. Hindi maipagkakaila ni Agnes na namimiss niya ang buong lugar. 7 taon na simula nang umalis siya sa Maynila at pakiramdam niya ay bumalik ulit sa nakaraan. Doon sila dumiretso sa restaurant na paborito niyang kainan noon. Biglang naalala ni Agnes na yun pala ang lugar kung saan niya hinintay si Josh sa ika-4 na anibersaryo nila. Ipinilig niya ang kanyang ulo at pinagtuunan na lang ng pansin ng pagkain na inorder nila. Daddy, gusto ko po ng fries. Pwede po ba nating bilhan din si Mami? Tanong ng isang bata na mukhang mas maliit pa kaysa sa mga anak niya. Yes, baby. Kahit anong gusto mo, bibilhin ko. Sagot ng isang pamilyar na boses. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Agnes at hindi makagalaw sa kinauupuan niya. Matagal niya nang kinalimutan ang boses na yun. Ibinauna ni Agnes na limot ang lahat ng pwedeng makapagpaalala sa kanya ni Josh. Pero ngayon ay bumalik ulit ang lahat na makita niya itong muli. Mama, okay ka lang po ba? Gusto ko rin po ng fries. Pagkuha ni Zara sa atensyon niya. Pumiyok pa siya ng ilang beses bago tumango. Waiter, pakidagdagan ng 3 fries. Salamat. Daddy, okay ka lang po ba? Biglang tanong ng batang kasama ni Josh. Hindi sinasadyang napalingon si Agnes dito at napagtantong nakatingin na pala ito sa kanya. Parang gulat na gulat ito sa presensya niya at walang salitang lumalabas sa bibig nito. Napatitig lamang ito sa kanya, ngunit si Agnes na mismo ang umiwas ng tingin. Agnes? Pagtawag ni Josh sa pangalan niya. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap na walang naririnig. Kinalimutan niya na ang lahat at pati si Josh.
Baka kapag pinansin niya pa ito ay sabihin hindi pa siya nakakalimot sa nangyari. Ubusin niyo kaagad ang kinakain niyo ha. Uuwi tayo pagkatapos. Sabi na lamang ni Agnes sa mga bata. Umupo sina Josh at ang anak nitong si Gia sa tapat nila Agnes. Dahil doon ay hindi mapakali si Agnes sa simpleng pagsulyap ni Josh sa kanya. Parang may kung ano itong iniisip na gustong sabihin, ngunit hindi magawa. Mama, bakit kami lang po ang kumakain? At saka, nagmamadali ka po ba? Nagtatakang tumingala si Zero sa kanya nang matapos itong kumain. Ngumiti naman siya rito at nagligpit kaagad ng mga gamit. Nag-text ang ninang alis nyo. Mukhang may kailangan. Tara na, alis na tayo. Aya niya sa mga anak. Akala ni Agnes ay makakaalis na sila ng tuluyan ngunit biglang dumaan si Zara sa bilihan ng mga damit. Nang makita ang masaya nitong muka, ay hindi na nakatanggi si Agnes at hinayaan na ang dalawang pumili ng gusto nila. Minsan lang naman ito humiling ng bumili ng damit dahil marami naman silang masusuot. Daddy, gusto ko rin bumili ng damit. Pwede po ba? Boses yun ng anak ni Josh na kakarating lang din. Napapikit na lamang si Agnes nang pumili ang batang si Gia malapit sa anak nitong si Zara. Maya-maya pa ay naramdaman niyang nakatayo si Josh sa likuran niya. Pilit na kinakalma ni Agnes ang sarili para wag mahalata na kinakabahan siya. 7 years. Ang tagal na pala simula nung umalis ka. Panimula nito. Bumuntong hininga naman siya. Malaki na pala ang anak niyo ni Ella. Congrats, Josh. Natupad mo ang pangarap mo noon. Parang hindi rin naman. Magkaiba kayo ni Ella. Ikaw yung inaasahan kong bubuo ng pamilya kasama ko. Pero may pamilya ka na rin pala. Sabi ni Josh sa mahinang boses. Oo, at masaya na ako sa buhay ko ngayon. Huwag mo na lang ungkatin ang nakaraan. Matagal nang tapos ang lahat sa atin. Malamig na sagot ni Agnes at umalis para lapitan ng mga anak. Mama, tapos na po kami. Isa-isa lang ang kinuha namin kagaya ng bilin niyo po. Itinaas ni Zara ang binili nitong dress. Tara na po mama, baka naghihintay na sa atin si Ninang Alice. Dagdag pa ni Zero. Hindi na lumingon pa si Agnes kay Josh para wala nang sumunod pa sa usapan nila. Wala naman sa isip niya na mauuna itong magsalita para lang makausap siya. At sa kabila ng lahat ng nangyari ay hindi madaling kalimutan ang pananakit na nagawa nito sa kanya. Napatawad niya naman ang mga ito kahit pa hindi ito humingi ng tawad sa kanya. Yun lang ang tanging paraan para makapagpatuloy siya sa buhay ng walang mabigat na daladala. Oh, bakit ganyan ang mukha mo, Agnes? Ngumiti ka naman paminsan-minsan. Pagsasabi sa kanya ni Alice, sinamaan niya ito ng tingin. Ano kung ngingiti kung totoong nagkita kami ni Josh? Nakita niya pa ang mga anak ko. Mabuti na lang at wala siyang sinabi tungkol doon. Hay, kapag ba nagtanong kung anak niya yung kambal, anong isasagot mo? Magtatapat ka bang anak niya yung mga yon? Tiningnan siya nito na para bang nagtatanong at binabasa ng maigi ang reaksyon niya. Siyempre hindi. Ayoko ng gulo, no? Pareho na kaming kontento sa buhay at may kanya-kanya ng pamilya. Basta ako, kaya kong buhayin ang mga anak ko, kahit gumapang pa ako sa hirap. Desididong sagot ni Alice. Napakagat si Josh sa pang-ibabang labi niya habang inaalala ang aksidenteng pagtatagpo nila ni Agnes. Parang noong nakaraan lang ay tinititigan niya ang picture nito galing sa mga inutusan na mag-imbestiga. At ngayon ay nagkita sila muli, ngunit parang malaki pa rin ang galit nito sa kanya. Han, nag-mall pala kayo ni Gia. Bakit hindi mo ako sinama? Pumasok si Ella sa kwarto niya kaya agad niyang itinago ang envelope na naglalaman ng mga pictures ni Agnes. Biglaan lang, kaya siya na lang sinama ko. Marami ka pang tatapusin sa kumpanya mo. Pagod na sagot niya. Ngumuso pa ito at lumapit sa kanya para yumakap. Pwede bang mag-day off ka muna? Family bonding lang. Namimiss ka na namin ng anak mo. Malambing na sambit nito. May oras naman ako para kay Gia. Tinanggal ni Josh ang pagkakayakap nito sa kanya. Sa'yo lang naman wala. Tumigil ka na sa pagpupursige na makuha ako, Ella. Hindi kita mahal. At sino naman ang mahal mo? Si Agnes na naman. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yong wala na siya sa buhay mo? Galit siya sa akin at sa'yo. Sigaw pa ni Ella. Alam ko yun. May kasalanan ako pero para lang yun sa kanya. Maiintindihan niya ako, hindi kagaya mo. Malamig niyang sagot dito. Pagak na natawa si Ella at unti-unting tumulo ang mga luha sa mata nito. Paano ako? Kami ng anak mo. Ganun na lang ba ang lahat? Ni hindi mo lang ba ako bibigyan ng pagkakataon na iparamdam sa iyong pagmamahal ko? Hinayaan kita, Ella. Pinilit kong ibigay ang atensyon ko sa'yo. Pero sarili lang ang niloloko ko.
Si Agnes pa rin talaga ang mahal ko. At napagtanto ko yun na magkita kami kanina. Pagtatapat ni Josh. Ano? Nagkita kayo? Gulat itong nakatingin sa kanya at napaatras. Kasal na tayo pero nagagawa mo pa rin makipagkita sa kanya? Aksidente lamang yun. Sinungaling ka! Josh! Kinamumuhuyan kita! Putol ni Ella sa sinasabi nito. Biglang bumukas ang pinto at bumungad dito si Gia na paiyak na din. Mami, Daddy, nag-aaway na naman po ba kayo? Palagi na lang po ba tayong ganito? Gia, baby, may hindi lang kami pagkakaunawaan ng mami mo. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Malumanay na sabi ni Josh dito. Nang makaalis ang anak nila, ay saka lang si Ella nagsalita. Kapag may nalaman ako nagkakasama ulit kayo, asahan mong hindi ako titingin sa tabi. Pinaghirapan kong makuha ka, kaya sa akin ka lang. Napahilamos na lamang si Josh sa mukha niya dahil parang nababaliw na ito. Lahat na lang ay ginagawa ng mali siya at pinagsesilosan pa. Mas malala pa ito kesa kay Agnes noon na hinahayaan lang siya sa gusto nito maliban lang sa mapalapit kay Ella. Mukhang magtatagal pa sina Agnes sa Maynila dahil ang trabaho na niya ay naiwan sa probinsya ay may malaking project na isasagawa. Ang gustong mag-invest sa kanya ng malaking pera ay nandito sa Maynila at gustong makipagkita sa kanya. Kung gwapo ang makikita mo ron, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sayang at bata ka pa naman. Kailangan mo ng kasama at mag-aalaga sa anak mo. Heto na naman po si Alice at kung ano-ano ang sinasabi. Sakit ito sa ulo niya kapag naghahanap ito ng single na lalaki para lang ipakilala sa kanya kahit hindi naman siya interesado. Alalahanin mong sarili mo. Malapit ka ng mga anak tapos pinagtutulakan mo pa ako sa mga lalaki. Kaya ko ang sarili ko. Pagmamatigas pa ni Agnes, tinawanan lang siya nito. Ikaw bahala. Nag-search naman ako tungkol kay Mr. Abad. Sobrang gwapo kasi, half American. Totoo nga ang sinabi ni Alice dahil unang kita pa lang ni Agnes dito ay parang natulala na siya. Maputi ito at matangkad, halatang hindi purong Pinoy. Nice to meet you, Miss Labrador. Ibibigay ko sa iyo ang mga detalye ng kumpanya namin. Galing yan sa boss ko. Nakangiting sabi nito sa kanya. Nagtataka naman niya itong tiningnan. Ha? Akala ko ikaw ang may-ari ng kumpanya. Di ba ikaw ang nag-send sa akin ng email? Inutusan lang ako ng boss ko. At saka nandito na siya. Kaya aalis na po ako. Mag-e-explain si Mr. Carod sa inyo. Pagkasabi noon ay umalis ka agad ito kaya naiwan si Agnes na mag-isa sa mesa. Binasa ni Agnes ang detalyeng ibinigay nito at doon lang pumasok sa isip niya si Josh. Nasa baba ang pirma nito at ang kailangan na lang ay sa kanya. Agad naman siyang napatayo at akmang aalis na nang bigla itong dumating. Mabilis itong naglakad papunta sa direksyon niya. What's the problem? Tanong nito at umupo. May hindi ka ba nagustuhan sa detalyeng binigay ko? Bakit ikaw nandito? Wala ang pangalan mo sa email na ipinadala ni Mr. Abad. Malamig ang naging pakikitungo ni Agnes dito. Kapag nilagay ko ay paniguradong tatanggihan mo to. Saka kailangan namin ng tulong ng kumpanyang hawak mo para sa produktong ilalabas-pasok namin. Pagpapaliwanag nito, ibinalik ni Agnes ang papeles na hawak niya sa kaharap nito. Maraming kumpanya na pwede niyong lapitan maliban sa akin. Busy ako ngayon sa mga schedules ko. Gumagawa ka lang ba ng dahilan para tanggihan ang alak ko, Miss Labrador? Negosyo lang pinag-uusapan natin dito. Kung malaki ang galit mo sa akin, pwede namang ipagpaliban muna yan. Prenteng nakaupo si Josh na para bang nag-aalok lang ng maliit na bagay. Sinisigurado kong walang virus na makakalapit sa kumpanya ko. Sa pagkakaalam ko, cheater ka. Kaya baka madamay pa kami. Pagpaparinig pa niya at ngumisi rito. Mukhang naantig si Josh sinabi nito at biglang sumeryoso. Ganyan ba talaga ang iniisip mo sa loob ng 7 taon, Agnes? Kapag ba nagpaliwanag ako sa iyo, makikinig ka? Para saan ba? Para mapatawad kita. Pagak na natawa si Agnes. Matagal na, Josh. Wala man kayong sinabi pero yun na yun. Masaya na ako sa buhay na meron ako. At sana kayo rin. Huwag na nating balikan ng nakaraan dahil tapos na yun. Pinakasalan ko si Ella para makalaya ka sa kanila. Hindi ko intensyon yun. Kung kapalit ng pagpapakasal ang kalayaan mo, kahit mahirap sa akin ay ginawa ko para sa'yo. Madamdamin nitong sabi. Agad na natingilan si Agnes at gulat na napatingin sa kanya. Nagsisinungaling ka na naman ba? Ano? Papaikutin mo ulit ako? Josh, tama na.
Kailanman ay hindi ko nagawang magsinungaling sa'yo, Agnes. Alam na alam mo yun. Kahit ano, kaya kong gawin para sa'yo. May halong pananakit sa boses nito. Kaya ko naman ang sarili ko kahit na ganun ang sitwasyon. Konting tiis lang naman yun, Josh. Malapit na maging sapat yung pera para umalis sa kanila. Pero imbis na sumang-ayon ka, gumawa ka rin ng ibang paraan na mas lalong nakasakit sa akin. Napaiwas ng tingin si Agnes dahil ayaw niyang makita nitong nasasaktan pa rin siya. Umiwas ka man, guguluhin pa rin nila ang buhay mo. Kaya ko namang buwiin sa kanila lahat ng binigay ko. Isang sabi mo lang, Agnes, gagawin ko. Sagot pa ni Josh. Hindi naman siya makapaniwalang nakatingin dito. Nababalif ka na ba? Kasal ka na, Josh. Huwag mo akong idamay ulit sa plano mo. Tapos na tayo. May mahal ka na bang iba? Ayaw mo na ba sa akin, Agnes? Hinintay kitang bumalik. Sabi nito sa mahinang boses. Sana hindi na tayo nagkita pa. Tinalikuran na siya ni Agnes. Isipin mo na lang ang pamilya mo. Maging masaya ka na lang sa desisyon na ginawa mo noon. Tuluyan nang umalis si Agnes sa lugar na yon at hindi na pinirmahan ang mga papeles. Ayaw na niyang ma-involve dito dahil kapag nalaman nito ni Ella ay baka puntiriyahin naman siya nito. Simula nang makabalik siya sa Maynila ay hindi pa sila nagkikita. At kahit mangyari yun ay maibubuga naman na siya. Mama! Wala na tayong grocery. Sabi ni Ninang Alice meron daw sa store sa unahan. Nakangusong sabi ni Zara nang makauwi siya. Kakauwi niya pa lang ay may request na kaagad ang mga ito. Alangan namang tumanggi siya at baka nagugutom na ang mga anak. Ibinaba ni Agnes ang mga dala niya at hinubad ang coat na suot. Zero, bantayan mo muna ang kapatid mo ha. Huwag niyong bubuksan ang pinto kung hindi ako ang nasa labas. Sige po, Mama. Sabay nitong sagot. Natandaan pa ni Agnes ang grocery store na yon dahil katabi nito ng kondo ni Josh. Kumbaga ay store lang ang pumapagitan sa tinutuluyan nilang dalawa. Kaya nga ibinili ni Agnes na huwag lumabas ang mga bata at makita pa nito ulit si Josh. Well. Sa lahat ng lugar na pwede kitang makita ay dito pa talaga. Huminto sa harapan niya si Ella na nagtutulak ng cart na pinamili. Natigil din si Agnes sa pagkuha ng mga binibili niya dahil sa presensya nito. Oh, akala ko swerte na ang buong bakasyon ko rito. Mukhang kakarating lang din pala ng malas. Tinaasan siya nito ng kilay. At talagang sumasagot ka na ha? Mayaman ka na rin pala ngayon. Hindi nga lang kasing yaman ko at dahil asawa ko ang bilyonaryo. Gusto ko rin pala mag-thank you sa'yo, Ella. Pinulot mo ang tira-tira ko. Ngumiti ng sobrang tamis si Agnes sa kanya na ikinainis ng babae. How dare you? 7 taon na yun, Agnes. Sa akin na siya. Kaya bakit ang bitter mo pa rin? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matanggap na akong pinakasalan niya imbis na ikaw? Pagak na natawa si Ella. Sigurado ka bang mahal ka niya? Narinig ko kasing ginawa niya lang yun alang-alang sa akin. Kunwari pang malungkot si Agnes. Napanganga naman dahil doon ang kapatid niya. What? Nagkita ba ulit kayo? Inahas mo ba ang asawa ko, Agnes? Sinabi ni Agnes sa sarili na ayaw niyang magkaroon ng engkwentro sa kapatid niya. Ngunit ngayon ay nangyari na. Kung hindi pa naman ito naghahanap ng gulo ay wala siyang balak na sagutin ito. Sisihin mo ang asawa mo, Ella. Mukhang hindi na pamahal sa'yo ng sobra. Hinahanap pa ako eh. Ngumisi siya rito sa kanilagpasan ng cart nito. Akala ni Agnes ay makakatakas siya rito dahil nawala naman na ito sa paningin niya. Ngunit nang magbabayad na sana siya, ay kasabay naman niya si Josh na kasunod naman ito si Ella. May mga gamit pambata kang binili, Agnes. May anak ka na ba? Natatawang tanong ni Ella sa kanya. Wala siyang balak na sagutin pero ayaw niya namang itanggi ang mga anak niya. Mga anak, pagtatama ni Agnes dito. Hindi naman kasi halatang stress ako kagaya mo. Nagbago ulit ang timpla ng mukha ni Ella. Gusto mo ng away ha? Baka naman ikaw lang mag-isa kasi iniwan ka ng asawa mo. Bago ka makialam sa buhay ng iba, isipin mo yung sarili mo. Malamig na sagot na lamang niya dito. So totoo, iniwan ka talaga ng nakabuntis sa'yo. Kawawa ka naman pala. Si Ella naman ngayon ang nagkunwaring nalulungkot. Ella, alis na tayo. May pagbabanta pa sa boses ni Josh. Pero Han, nakakaawa naman talaga yung kapatid ko. Iniwan na nga siya ng boyfriend niya. Tapos pati nakabuntis sa kanya. Mahinhin na sagot nito. Napairap na lamang si Agnes dahil sa pagpapanggap nito. Kaya ko naman ng sarili ko, Ella. Wala akong inaasahan para sa perang ginagastos ko.
Ikaw ba? Mukhang kampante kang bilyonaryo ang asawa mo kaya hindi ka na nagtatrabaho. Akmang sasagot pa ito nang sumagot na si Josh. Pasensya na sa abala. Aalis na kami. Naiinis na bumalik sa apartment si Agnes. Parang ipinagmumukha kasi ng kapatid niyang hindi siya masaya sa buhay ngayon dahil lang sa lalaki. At ang mas nakakakulupan ng dugo ay ang pagsama ni Josh dito. Kailangan pa bang pumunta yun? Para lang bitbitin ang mga pinamili ni Ella na isang plastic lang naman? Nang sumunod na araw ay bumisita si Agnes sa isang kumpanyang hawak niya roon sa Maynila. Doon muna siya pansamantalang magpapatakbo ngayong hindi pa sila nakakauwi ng probinsya. Mama, pwede ba kaming bumaba saglit? May fountain kasi sa babae. Gusto po naming makita. Pakiusap pa ni Zara habang nagbabasa siya ng mga dokumento. Hindi pwede, maraming tao sa baba. Pagtanggi niya pa, huwag po kayo mag-alala mama. Sasamahan ko po si Zara. Dagdag naman ni Zero. Pumayag na lamang si Agnes dahil maaasahan naman ang panganay na kambal. Alam niyang hindi nito pababayaan ang kapatid at mas mababantayan nito sa tabi. Naglalakad papasok sa building si Josh nang mapansin ng dalawang bata sa gilid ng fountain. Namumukhaan niya ito dahil kasama ito ni Agnes noong kumain sila sa restaurant kaya naisip niyang baka anak niya ito. Sir, nandun po sa taas si Miss Labrado. Sabi ng sekretarya niya. Tumango naman siya at sinenyasan itong umalis. Parang may nag-uudyok kay Josh. Nalapitan ng mga bata at kusang naglakad ang mga paa niya patungo roon. Kayo ba ang mga anak ni Agnes? Tanong niya sa mga ito. Mabilis naman na tumango ang batang babae at saka ngumiti. Opo, ako po si Zara. Ito naman po si Zero. Kambal po kami. Halata nga. Tumawa naman siya dito. Ako naman si Josh Carus. Kamiting ng mama niyo. Nasaan ang daddy niyo at wala kayo sa bahay? Maraming tao dito at baka mambungko kayo. Wala kaming papa at hindi namin siya kailangan. Simula nang nagbuntis si mama sa amin ay wala na siya. Seryosong sagot ng batang si Zero. Hindi makagalaw sa kinatatayuan si Josh pagkatapos marinig ang sinabi nito. Walang kahit isang salita na lumabas sa bibig niya sa takot sa kung anumang malalaman niya rito. Isa lang ang nasa isip niya. At yun ay kung sino ang ama ng anak ni Agnes. Ilang taon na kayo? Kinakabahan? Ngunit mahinahon niyang tanong. Nagbilang naman ang batang babae na si Zara. 6 po. Magsi-7 na sa susunod na buwan ng August. Doon na nakumpirma ni Josh na anak niya nga ang mga ito. Naghiwalay sila ni Agnes sa buwan ng August at may posibilidad na buntis ito at walang sinabi sa kanya. Magkahalong kaba at inis ang nararamdaman niya sa puntong yun. Zara? Zero? Kanina ko pa kayo hinahanap. Akala ko ba babalik kayo kagad? Dumating si Agnes at nang makita siya ay bahagya itong nagulat. Agnes, kailangan natin mag-usap. Seryoso niyang sabi dito. Bumuntong hininga muna ito bago bumaling ng tingin sa mga bata. Ipapahatid ko lang kayo sa taas ha. May kakausapin lang ako. Anya sa mga bata. Nang makaalis na ng tuluyan ng mga bata, ay sa kanya hinila ang braso ni Agnes palabas ng building. May kafe sa tabi nun at doon sila pumasok. Ano ko ba yung kambal? Agnes, huwag ka magsisinungaling sa akin. Matiim siyang tiningnan ni Josh. Taas noon naman niya itong hinarap. Paano kung oo? Mahalaga pa ba kung ikaw ang ama nila o hindi? Kasal ka na. May anak din kayo ni Ella. Kaya para saan pa kung yun nga ang totoo? Agnes naman. Ano ko yun eh? Napahilamos ito sa mukha niya. Ampun lang namin ni Ella si Gia. At isa pa, hindi niya alam na peke ang kasal naming dalawa. Ano? Anong peke? Pinaglololoko mo ba ako? Naguguluhang tanong niya. Plinano ko pati ang kasal namin ni Ella. Para kapag dumating ang panahon na tuluyan ka na nilang pakawalan ay babalik ako sa'yo. Wala siyang panghahawakan sa akin kahit pera o kumpanya. Dahil pineke ko ang lahat. Paliwanag pa ni Josh. Napaatras ka agad si Agnes dahil dito. Peke ang lahat? Bakit? Dahil ikaw lamang ang mahal ko. Ngayon na may paglalaban na ako nang gagawa ng paraan para matigil ng lahat. Nang sa ganun ay makuha na kita ulit. Pati ang mga anak natin. Desididong sagot ni Josh. Nakaramdam ng kaba si Agnes sa kung anumang pwedeng gawin ni Josh. Wala na rin siyang iba pang masabi dahil na rin siguro sa pagkabigla. Kaya pala wala itong sinabi noong pinilit niya itong magpaliwanag. Ang tanging naalala niya lang na sinagot ni Josh ay maiintindihan niya raw balang araw
at para lang din sa kapakanan niya. Ilang araw ang nakalipas at nakahinga naman siya ng maluwag dahil hindi na ito nagpakita pa. Ang pinag-aalala lang ni Agnes ay baka sinabi nito kay Ella ang totoo at mag-away pa sila. Mama, may naghahanap po sa inyo sa labas ng pinto. Yung lalaki na nakausap namin sa kumpanya mo po. Bilyonaryo yun sa TV, Mama. Sabi ni Zara sa maliit na boses. Kaagad na pumunta si Agnes para buksan ang pinto at tama nga siya na si Josh yun. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman na nasaan ako? Sunod-sunod niyang tanong dito. Bumuntong hininga naman ito. Pasensya na kung hindi ako nagparamdam. Inayos ko mga papeles para tuluyan ang mawala ng bisa ang peking kasal namin ni Ella. Anong binabalak mo? Josh, may anak ka naman na. At saka, kung tungkol lang to sa mga bata ay hindi mo na kailangan pang gawin to. Ipapakilala naman kita sa kanila. Anya dito. Hindi sapat na makilala lang nila ako bilang ama nila. Matagal kong tiniis ang ganitong sitwasyon. Tungkol naman kay Gia, ampun siya kaya pwede ko namang kunin ang karapatan kay Ella. Mahabang sagot nito. Hindi na mapakali si Agnes kaya napaisip na rin siya. May karapatan din si Ella sa bata dahil magkasama niyo siyang pinalaki. Hahanap-hanapin siya ng anak niyo. Mama, ano pong pinag-uusapan niyo? Biglang sumingit si Zara na nakatingala sa kanilang dalawa. Zara, baby. Bulong ni Josh. Napakagat si Agnes ng labi niya. Zara, anak, tawagin mo si kuya. Lapit kayo dito sandali, okay? Hinila ni Agnes si Josh, papasok sa bahay nila at pinaupo sa sofa. Maya-maya ay nasa harap nila ang dalawang bata na nagtataka kung ano ang nangyayari. Mga anak, siya si Josh Carus. Siya ang papa niyo. Pagpapakilala ni Agnes, pumiyok lang ng ilang beses si Zara habang nakatitig ng maigi kay Josh. Habang si Zero naman ay ganun pa rin ang reaksyon at hindi naman nagbago. I'm sorry. Mga salitang unang lumabas sa bibig ni Josh. Papa! Nagsimula ng humikbik si Zara habang lumalapit sa ama niya. Agad naman siyang dinaluhan ni Josh na sa unang pagkakataon ay naiyak din. Napatingin siya sa anak na lalaki na hindi ito lumapit, kaya marahan siyang hinila ni Agnes at sinenyasan na lumapit din. Kahit wala itong sinasabi ay hinayaan naman itong yakapin siya ni Josh. Gusto pa sana itong manatili sa kanila ngunit pinaalalahanan siya ni Agnes na umuwi muna at ayusin ang problema. Wala pa kasi nababanggit si Josh kay Ella at siguradong magwawala na naman yun kapag iniwan siya nito. Saan mo nadalhin mga gamit ni Gia? Josh! Sigaw ni Ella sa kanya. Sinamaan niya ito ng tingin. Nababaliw ka na. Bakit mo sinasaktan ng anak mo? Maraming sugat na natamo si Gia sa pag-aampas mo sa kanya. Binibigyan mo ng pera ang batang yan pero ako hindi. Asawa mo ako, Josh. Bigyan mo ako ng pera. Marami akong bibilhin. Pagpupumilit nito at hinihila pa ang braso niya. Naiiyak na nagtago ang batang si Gia sa likuran ni Josh dahil sa takot itong lumapit kay Ella. Mukhang nawawala na ito sa tamang pag-iisip at pera na lang ang nasa utak nito. Kukunin ko na si Gia mula sa'yo. Sa amin na siya ni Agnes titira. Huwag ka nang lumapit ulit sa amin. Malamig na sabi ni Josh at kinarga ng palabas ng bahay ang anak niya. Josh! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to! Gia! Anak! Bumalik ka kay Mami! Pahabol na sigaw nito. Umiyak pa rin si Gia dahil mabait itong bata at naaawa sa kalagayan ng mami nito. Naisip niyang mas maaalagaan ang bata kapag nandun ito kay Agnes. Pansamantala niya munang papatirahin si Gia kasama ng mga anak niya. Oh, si Gia ba yan? Magkakaroon ba ng problema kay Ella? Nag-aalalang tanong ni Agnes. Pinapasok niya ang mga ito sa loob ng bahay kaya napansin sila ng kambal. Kaagad namang lumapit ang kambal kay Gia. Mga anak, siya si Gia, ang magiging bunsong kapatid niyo. Inampun ko siya at wala na siyang matitirahan kaya pwede bang makisama kayo sa kanya? Malumanay na tanong ni Josh sa mga ito. Nakangiting tumango si Zara. Oo naman po, Papa. Ako nga pala si Zara. Halika, may laruan ako. Zero ang pangalan ko. Simpleng pagpapakilala naman ng isa. Paano si Ella? Pumayag ba siya na dalhin mo rito ang bata? Tanong ni Agnes nang makaalis na ang mga bata. Bumuntong hiningan man si Josh. Mukhang may problema na sa pag-iisip ng kapatid mo. Sinasaktan niya si Gia at palaging pera na lang iniisip niya. May isang beses pa na pinagsilosan niya ang anak niya dahil mas malapit ito sa akin. Ano? Paano naman humantong sa ganun? Ayos lang naman sa akin kung dito muna titira si Gia.
Sagot na lang niya. Ngumiti naman ito ng kaunti saka tumango. Salamat mahal. Lumipas ang 3 buwan at hindi na natuloy sa pagbalik ng probinsya si Agnes at ang mga bata. Tanging si Alice lang at ang asawa nito ang umuwi dahil kakapanganak lang din ito noong nakaraang buwan. Ngayon ay nakatira sila sa bahay na binili mismo ni Josh para sa kanila. Nakauwi na ako. Sigaw ni Josh pagkapasok ng bahay. Papa! Papa! Sigawan na naman ng mga bata. May dala ako maraming pagkain at regalo sa inyo. Inabot kaagad nito isa-isa ang mga dala niya bago lumapit kay Agnes. Ayos ka lang mahal? Hindi ka ba napagod sa pag-aalaga sa mga bata? Maayos naman mahal. Ano nangyari kay Ella? Simula nang magkaayos sila ni Josh ay parang bumalik na ulit lahat sa dati. Hindi naman nawala ang pagmamahal niya rito at natabunan lang siguro ng sakit sa nangyari. Ngunit ngayon ay ginagawa nito ang lahat para maging mabuting ama sa mga anak. Ginagamot na siya sa mental hospital. Naroon naman ang mga magulang niya para bumisita pansamantala. Sagot ni Josh. Nalaman kasi nila na may problema na ito sa pag-isip kaya kailangan ng magamot. Nag-aalala pa rin si Gia pero pinaparamdam naman ni Agnes na parte na siya ng pamilya. Ang saya ng mga bata, mahal. Matagal ko nang hinihintay ang ganitong buhay. Niyakap siya ni Josh sa likuran habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Matamis naman nang umiti si Agnes. Ako rin mahal. Akala ko ganun na lang ang buhay namin at hindi kumpleto kagaya ng kinalakihan ko. Mahal na mahal kita, Agnes Labrado. Soon to be Carus. Masuyong sabi nito, saka pinaharap siya. Dumukwang si Agnes para halikan siya sa labi. Mahal na mahal din kita, Josh Carus. May soon to be my billionaire husband. Lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng magbago kung gugustuhin. At para kay Josh, wala nang ibang kukumpleto sa buhay niya kundi si Agnes at ang mga anak nito. Mahirap lumaki ng walang kasamang magulang na magmamahal. Pero tinupad ni Josh ang pangakong magkakaroon si Agnes ng kumpletong pamilya. Ganoon ang tunay na pagmamahal. Kahit mahirap ang pinagdaanan nyo, ay babalik at babalik kayo sa piling ng isa't isa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire's Hidden Heir. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!